People Power Revolution ang nakikitang sagot ng ating mga kasundaluhan, mga retired generals sa TFP. Lalo pa ngayon si Remulla ang bagong ombudsman. Nakita ng mga kasundaluhan, mga retired generals ang nag-viral na video ni Boeing Remulla na kung saan ay maririnig siyang nagpapaliwanag sa pagsang-ayon niya sa kontrobersyal na pahayag ni Erwin Tulfo tungkol sa Bendalo. Sa panayam sa radyo, pinag-ibay mismo ni Remulla ang pananaw na minsay kailangang i-bend ang law basta't hindi ito tahasang nilalaba. Ipinunto pa ni Remulla na hindi umano ito katumbas ng paglabag sa batas. Dito'y inihalintulad pa ni Remulla ang batas sa ruler. Aniya, kasi bending lang yan parang ruler lang yan. Pwede mo nga balututin ng konti. Gayon pa man ay hindi ito pinalagpas ng mga netizens at ilang abogado na nagsasabing delikado ang ganitong mindset, lalo na para sa pinuno ng tanggapan na siyang dapat maging huling tagapagtanggol ng batas at integridad ng pamahalaan. Gaya na rin ang panawagan ni Congressman Kiko Barzaga na people power. Ito rin ang nakikitang solusyon ng ating mga kasundaluhan at retired generals. Simula October 12 hanggang November 30, pupunuin daw nila ang Kamaynilaan. Pakikalat ng mensahe. Kailangan mabasa ng lahat ang sulat ng Makata para sa kalayaan at pakishare na rin sa group chat ng AFP. To General Romeo Bronner, ako bilang Makata ng Bayan, idineklara ko na si Marcos ay isang makakaliwa sa sariling bayan sapagkat ninakaw niya ang karapatan sa hustisya, kinabukasan ng bansa at ang demokrasya sa Malayang Republika ng Pilipinas. General kayo at mga bayani noon, bakit kayo nagbuwis ng buhay para sa kalayaan laban sa mananakop na dayuhan? Sapagkat ang mananakop na dayuhan ay tulisan. Pinagkait sa atin ng patas na hustisya at ginawa tayong mga alipin. Ano ang pinagkaiba ng mga dayuhan sa ginagawa ni Marcos? Luzon, Visayas at Mindanao, ginawang alipin ng magnanakaw. Di ba't malinaw na kabaliktaran ng kilos niya sa lumalabas sa kanyang bunganga? Bakit patuloy tayong nagpapautos sa kanya? Di ba't binigyan tayo ng talino at gabay ni Dr. Jose Rizal nang sa ganoon ay hindi tayo magiging alipin sa pagiging mangmang? Sa daming kasinungalingan na napatunayan na natin na ginawa ng presidente, nananatili pa rin kayo sa pagiging tuta. Sabi ni General Luna, para kayong mga birhen na naniniwala sa pag-ibig ng isang tuta. Kung totoong gusto talaga ni Marcos ng hustisya, bakit niya inappoint ang isang tuta? Gayong hindi ito ang nakasaad sa saligang batas sapagkat ang nararapat ay isang independente. Malinaw na ginawa niya ito para pagtakpan ang kanyang pinsan na magnanakaw at bakit niya pinoprotektahan? Kasi siya ang utak ng korupsyon, hindi ba? Si Marines Guteza ang matibay na testigo sa mga buwaya, pero bakit hindi pa kinulong? General, kilala mo ang kapwa mo sundalo. Ang isang sundalo ay hindi nagtataksil sa bayan at hindi nagsisinungaling. Hindi tulad ng iba na nagsasabi nandiyan ng flood control kahit alam niya na wala para maka-approve ulit ng buwis na mas malaking halaga. General, imulat ang mata. Di ba't kakaupo pa lang ni Tuta sa ombudsman? Ginawa niya kaagad ng kaso ang head ng PSG, ni Vice President Sara, kahit wala naman ebidensya, para lang matanggal ang proteksyon ng pangalawang Pangulo. Alalahanin mo, kapwa mo sundalo ang inapi. Mag-ingat kayo kung kayang sirain ni Marcos ang kahit sino kapag hindi kaalyado at kaya niyang traidorin ang kakampi kapag di sumang-ayon sa kanyang katiwalian. Katulad ng dating presidente, unang sinabi niya na walang nilabag sa batas si Duterte. Subalit nung binulgar siya sa illegal na People's Initiative at pagkawala ng budget sa iba't ibang funds, dito na nagsimula ang kanyang paninira at paglabag sa karapatan ng dating Pangulo na nagbibigay karangalan at kalayaan sa ating bansa. Malinaw sa inyo ang kanyang ginawang pagsuko sa soberanya nang hindi dumaan sa ating hukuman. Ito ay pagtataksil sa bayan at sa ating bandila. Ano ang pagkakaiba nito sa ginawa nila kay Andres Bonifacio at kay General Luna? Ganito ba talaga kahirap mahalin ng Pilipinas? Kung sino ang nagsakripisyo ay siya rin ang pinahirapan sa dulo? At dahil tuta ni Marcos ang nasa ombudsman, batas nila ang sinusunod, hindi ang batas ng Pilipinas. Ngayon, General Bronner, paano ninyo nasikmurang sabihin sa taong bayan na tapat kayo sa saligang batas? Kayong ang taong pinaglilingkuran ninyo ay siya mismo ang hindi sumusunod sa batas. Nilabag ang karapatan ng mga Pilipino na magkaroon ng patas na hustisya. Sinasabi ng mga sundalo, hindi kami ang hudikatura para mag-interpret ng batas at maglilitis kung sino ang tunay na may sala. Sumusunod lang kami sa hudikatura. Ngayon na mismong ombudsman ay nakita niyong hindi sumusunod sa batas. Hindi ba't military takeover ang solusyon para maprotektahan ang saligang batas? Sasabihin ng sundalo, hindi kami nagpapadikta. Magulo ang kudita. Nakakahiya naman sa mga Pilipino na advanced military training lang ang natapos pero hindi natatakot magbuwis ng buhay para sa bayan. Pero hindi kudita ang nais namin. Ang panawagan ng taong bayan ay suportahan ng people power at bawiin ng suporta sa makakaliwa na presidente para ma-minimize ang gulo. Mas magulo kapag tao lang ang kikilos. Kapwa Pilipino pa ang magsasakitan habang ligtas sa mga buwayang magnanakaw. Sasabihin ng sundalo, pag nag-withdraw kami ng suporta, baka mawalan kami ng trabaho. Katahimikan o karapatan, tungkulin o katarungan, kapayapaan o kalayaan, trabaho o kinabukasan ng bayan. Mamili kayo. Nakakahiya naman sa mga Pilipino na iniwan ang kanilang trabaho para lang ipagtanggol ang inang bayan na inalipin ng mga mapangaping magnanakaw. Hindi kayo mawawalan ng trabaho, General. Magpapalit lang tayo ng presidente. Pagkat ang puno, kapag nabubulok ay di na namumunga tulad ng bayan. Ang katarungan ay di na gumagana.
Sasabihin ng sundalo, sino ang ipapalit na presidente? Bakit kayo magtatanong? Ano ba ang nakasaad sa saligang batas kapag napatalsik ang presidente? Sasabihin ng sundalo, non-partisan kami, hindi kami dapat nakikisali sa interes ng politiko. Sir, hindi namumulitika ang pagtatanggol sa bayan sapagkat ito ay tungkulin ng bawat Pilipino. Hindi ibig sabihin na kaya kami nag-aaklas dahil may sinusuportahan kami na ibang politiko. Walang nagutos sa amin na gawin ito. Nandito kami sa tawag ng pag-ibig upang labanan ang makasarili sapagkat ang pagmamalasakit sa kapwa at sa bayan ay higit pa sa sarili. Katulad ninyo, pinaprotektahan lang namin ang saligang batas at ang bandila ng Pilipinas na nilapastangan ng mga taong mapagpanggap. Kababayan, ninanakawan tayo ng mga matalino. Tama ang sinabi nila, mangmang tayo, mga Pilipino. Ninanakawan na ng bilyon at trilyon pero walang ginawa kundi hayaan na lang na malunod ang kinabukasan ng bansa. Pagkatapos nilang magnakaw, mag-resign lang. Ano ang tingin ninyo nila sa Pilipinas? Para usan? Kapag ang sundalo ang nagkasala, tinatanggalan ng ranggo at binawian ng armas. Ang dapat sa mga kurakot na politiko ay tanggalin sa pwesto at bawiin ang kayamanan. Lalatiguhin natin sila hanggang sa ibalik nila ang kanilang ninakaw. Nananawagan ako sa ating kapulisan at sa ngalan ng hukbong sandatahan ng Republika ng Pilipinas. Huwag kayong magbuwis ng buhay para sa mga kurakot. Ang buhay ay inaalay sa bayan, hindi sa politiko na nangaapi sa bayan. Mga kababayan, makiisa kayo sa malaking pagkilos sapagkat ang lahat ng ito ay para sa inyo na naghihikahos. Walang baha sa amin, pero nandito ako para ipaglaban kayo kasi ayaw kong na inaapi kayo. Sabi sa kartilya ng Katipunan, ipagtanggol ang mga naapi, supilin ang mga umaapi. Walang api kung walang nagpapaapi. Marcos, ang mga kurakot ay hindi hinuhuli. Mahirapan itong gawin sapagkat ang mga kalaban mo ay iyong sarili. Marcos, hindi na bayan ang pinaglilingkuran mo, kundi ang pamilyang magnanakaw. Wala ka ng karangalan para magsilbi. Kaya ano pa ang dahilan para maging presidente? Marcos, kapag nag-resign ka, siguradong mapapakulong namin si Romualdez at mapapauwi namin si Zaldico. Kaya kung gusto mong makamit ang katarungan ay sinisigaw ng bayan na iyong pinagsisilbihan. Makinig ka sa boses ng nakararami, Luzon, Visayas at Mindanao. Binabawi na namin ang aming boto at may karapatan kami na paalisin ka sa pamamagitan ng people power. Huwag mong hintayin na magkasakitan. Isuko mo na sa amin ang kapangyarihan sa ngalan ng pag-ibig sa inang bayan. Pero kapag hindi mo na kami pinakikinggan, November 30 sa araw ng Bonifacio, papasukin namin ang palasyo. Pilipinas ang ating inang bayan. At sinamantala ng mga sakim sa salapi at kapangyarihan. Lubog na sa kapangyarihan, mas lalo pang pinapahirapan. Wala ba tayong karapatang mamuhay ng pantay na may kaginhawaan? Bayan kong inaapi, ang pabayaan o ipaglaban, magmalasakit o walang pakialam, ang mabuhay o magpaalam. Ang panahong lumipas ay di na maibabalik, kaya't huwag sayangin ang pagkakataong sinapit, nilubog sa baha at sa kahirapan dahil sa kanilang panggigipit. Daig pa ang bagyo kung taong bayan ang humagupit, hinubaran na ng mga pag-asa, lalo ang mga maliliit. Lalaban tayo ng may pagmamalasakit dahil ang kabayanihan ay pagbubuwis ng buhay ng walang kapalit. Walang saysay ang buhay kung sa material na bagay nawiwili, sapagkat tunay na ang pag-ibig ay di nabibili. Hindi pa man nanunumpa sa kanyang bagong tungkulin, si bagong Ombudsman Boying Remulla, hindi pa man nakakapag-oath-taking. Pero si Vice President Sara na agad ang kanyang puntirya. Halatang halata na. Panoorin natin ang buong video. Tuara, sabi ko sa inyo eh. Ha? Ito ang plano. Diba? So, VP Sara, SALN to be scrutinized. Just in. Newly appointed Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla in a press conference said he will review the statement of assets, liabilities, and net worth, or SALN, ng ating Vice President for possible irregularities. Grabe! The top priority. Diba? Sa kadami-dami ng korupsyon ngayon, sa kadami-dami ng mga kongresista, senador na sangkot sa korupsyon. Grabe. Uunahin nila ang Vice President. Ay, naku, alam niyo mga lods, nabubungog na ako mga lods sa pagka-insecure ng administrasyon ngayon sa mga Duterte. Yung parang ayaw talaga nilang tigilan. Di ba? Yung parang gusto talaga nilang durugin. Gusto talaga nilang tirisin. Okay naman, sige, pero dapat lahat. Di ba? Bakit nakatuon lang kayo, nakapokus lang kayo kay VP Inday? May another balita pa na bubulangkutin. Hahalungkatin. Di ba? Hahalungkatin daw ang issue ng confidential funds. Grabe, no? May sagot na ang COA na maayos ang paggasta ng OVP sa confidential funds. Ayaw pa rin nilang irespeto ang COA. Grabe talaga. Kayo mga lods, what's your thoughts? Okay na mga lods, no? Parang paulit-ulit na lang kaya hindi napapag-progress ang Pilipinas. Kasi grabe talaga sa 3 years. Nakatuon lang talaga sila sa mga Duterte at kay VP Inday. Pwede ba mag-move on na lang tayo at, di ba, at yung mga totoong korap at harap-harapan na ninanakawan na ang pera ng ang kaban ng bayan, yun yung dapat nyong habulin, Remulla. Ito na ba ang panahon? Nararapat na ba talaga ang people power? Lalo pa ngayon, binebend nila ng Marcos administration ang ating saligang batas. Para saan pa kung pupuntiryahin nila si Vice President Sara at ang lahat ng mga Duterte at ang mga kalyado ng mga Duterte? Sasama ba kayo? Kung magkaroon man ng people power, ano ang inyong opinion? Huwag nang kalimutang i-share ang video na ito, mag-iwan ng comment at like.